So, exempt fringe benefits. Mao ni ang mga benepisyo mula sa employer na hindi pinapatawan ng buwis. Ito ay ang mga dagdag na benepisyo bukod sa sweldo na natatanggap ng empleyado at hindi kasama sa kanilang taxable income. Halimbawa ng exempt fringe benefits ay ang mga health insurance, educational assistance, retirement benefits, transportation allowance. Mao ni ang upat ka mga benepisyo na itinuturing na hindi bahagi ng sahod ng empleyado maong wala ni buhis sa gobyerno. Ang tumong aning exempt fringe benefits ay magbigay ng karagdagang suporta at insentibo sa mga empleyado na dili na nila kailangang magbayad o dagdag na buhis. So, number 1, ang exempt fringe benefits. Mao ni ang mga benepisyo na gihatag sa employer sa empleyado na dili kauban sa income tax ng empleyado at pinapahihintulutan ng mga espesyal na batas sama sa contribution ng employer sa SSS, PhilHealth, HDMF, or group insurance maliban sa halagang itinatakda ng batas. Number 2, exempt fringe benefits ay tumutukoy sa mga benepisyong direktang kaugnay sa operasyon ng negosyo ng employer at itinuturing na mahalaga para maisagawa ng mga empleyado ang kanilang trabaho ng epektibo. Sa ibang salita, ang mga benepisyong ito ay hindi ibibigay kung hindi nagtatrabaho ang empleyado sa partikular na tungkulin o industriya na iyon. Number 3, pinaagi sa paghatag og mga benepisyo sa empleyado sama sa medical healthcare, food allowance, and other incentives that will empower the employee to work harder. It also gives an advantage to the employer. Number 4, ang contribution ng mga employer sa mga plano ng pagre-retiro, insurance, at hospitalization ay kabilang sa kategoring ito ng exempt fringe benefits. Ang exemption na ito ay nagbibigay ng insentibo sa mga employer na mag-alok ng mga benepisyong ito na maaaring makapagpabuti ng kalagayan ng mga empleyado at maaakit at makapanatili ng mga talento. Number 5, ang mga fringe benefits kay gihatag sa mga rank and file nga empleyado kasagaran dili sakop sa fringe benefits tax FBT apan kini giisip nga taxable income og sakop sa regular nga withholding tax sa kita ayon sa kaukulang seksyon ng National Internal Revenue Code NIRC. Ang mga fringe benefits gitax isip kita gawas kung kini sakop sa kategorya nga de minimis. Number 6, ang de minimis benefits usa ka kategorya sa fringe benefits nga adunay gamay ra kaayo nga kantidad nga gikonsidera sa gobyerno nga impractical kini subayon og buwisan. Necessity or convenience of the employer will. Ang necessity or convenience of the employer na patakaran ay isang konsepto na inilalapat sa fringe benefits sa Pilipinas upang matukoy kung ito ay bayaran ng isang empleyado. Sa ilalim ng patakarang ito, ang mga fringe benefits na ibinibigay pangunahin para sa kapakinabangan ng empleyado ay karaniwang hindi binuwisan sa empleyado. Bukod dito, ang mga benepisyong ito ay mahalaga para sa operasyon ng negosyo. Halimbawa, ang programa ng scholarship para sa isang empleyado na makakatulong sa pag-unlad ng pagpapalakas ng kanilang kakayahan para sa hinaharap na paggamit ng negosyo. Bukod sa mga medikal na doktor, ay benepisyo rin na ibinibigay sa empleyado upang sila ay laging magagamit sa oras ng duty. Ang libreng serbisyo sa transportasyon ng mga empleyado maliban na lamang kung sila ay nagtatrabaho upang maglakbay sa malalayong pasilidad para sa layuning pangnegosyo. Bukod dito, ang mga allowance sa mobile phone ay binibigay sa mga corporate secretaries na kinakailangang humawak ng mga kliyente kahit na wala sa oras ng trabaho. Ang mga tulugan ay binibigay din sa mga field workers na nagtatrabaho sa mga malalayong pasilidad at para sa chief executive officer na mamamahala ng business facilities at subsidiaries, bibigyan sila ng personal na sasakyang panghimpapawid. Ang mga halimbawang ito ay exempted sa benepisyo sa ilalim ng fringe benefits. Ang patakarang ito ay tumutukoy upang matiyak ang katarungan
sa pagbubuwis at pinipigilan ang mga benepisyong pangunahing nagsisilbi sa pangangailangan ng negosyo ng employer. The Fringe Benefits Tax. Ang Fringe Benefits Tax usa ka katapusang buhis nga gipataw sa fringe benefits nga gihatag, gigranted o gibayaran sa employer ngadto sa mga empleyado gawas sa mga rank and file nga empleyado. Ang mga rank and file nga empleyado kay mga ordinaryong trabahante sa kompanya nga wala nagdumala og nagdirekta sa trabaho sa uban kasagaran naa sila sa ubos nga posisyon og nagtrabaho kasagaran sa oras-oras nga sweldo. Kini nga buhis apil ang employer o sa ka individual o sa ka professional nga partnership o sa ka corporation bisan pa kung ang corporation taxable o dili o ang gobyerno og ang mga instrumentalidad niini. Ang mga fringe benefits nagpasabot bisan unsang mga butang, serbisyo o uban pang mga benepisyo nga gihatag o gigranted sa cash o in kind sa employer ngadto sa mga individual nga empleyado gawas sa mga rank and file nga empleyado sama sa mga gimension sa ibabaw. Characteristics of the fringe benefits. There are 5 characteristics of the fringe benefits. First is that it is enforced as final tax to prevent double taxation and offers potential tax advantage of employer in certain situation. Second, it is employee scope. It only applies to managerial and supervisory employees. Third is that is paid by the employer one tax is presumed by employer. They will hold accountability to remit the government. 4 is that it is tax is based imposed on the grossed up monetary value, which means the value is not just supposed to the employer but an adjustment is made to reflect the full taxable value for the employee. Number 5, it is due quarterly based on the accounting period selected by the employer. Procedures in computing the fringe benefits tax. In the computing the fringe benefits tax, first you must determine the monetary value, the taxable of benefits taken home and will presume as a net of the final tax. Second, determine the gross up rate and fringe benefits tax rate applicable for the taxpayer if the employee is not rank and file unique to taxable value used for FBT computation. The formula for GMB depends on the applicable FBT rate. For 35% FB rate, GMB actual cost of benefits 0.65. For 25 FBT rate, non-resident employee not engaged in trade or business in the Philippines, GMB equals actual cost of benefits 0.75. Third, determine the grossed up monetary value by dividing the monetary value by the grossed up rate. 4. Determine the fringe benefits tax by multiplying the fringe tax rate due the grossed up monetary value.